Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Imee Marcos at yung kanyang best friend na sa Sara Pusit Duterte. No, kasi pong itong si Imee Marcos ay sumama na po sa alyansa ng Bagong Pilipinas na kung saan ayan po yung ginawang 12 senatorial slate ng kanyang kapatid na kung saan sila po ay pinroklama officially doon po sa Lawag City. Ngayon po niyan, alam nyo naman na itong si Senatora Imee Marcos, nung una na sila po ay pinroclaim ng Pangulo, hindi po siya umatin, nagmamatigas po siya para po siyang nagtatampo sa ating Pangulo at sinabi niya, aalis siya doon sa senatorial slate ng administrasyon. Kasi alam mo na, hindi niya kasundo yung mga taong nakapalibot sa ating Pangulo, lalong-lalo na sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Actually, hindi nga po sila nag-uusap, no, personally ng kanyang pinsan na si Speaker. Siguro nagkakasulubong sila being cordial, no? Siyempre, hindi naman pwedeng ipakita sa publiko na hindi kayo nagpapansinan. Yung bang ang tawag doon ay nakikipagplastika na lang daw siya. O siya yun, no? Bakit ka naman magagalit ng husto sa iyong pinsan? Ano ang dahilan mo? So, siguro siya, may hindi siya nagugustuhang galaw, di umano, ng ating speaker. Nasa kanya na yun, no? Pero itong si Imee kasi, nakabasa tayo ng mga article na ayaw niyang sumama sa kanyang kapatid, no? Kaya nga po nagkaroon ng espekulasyon mga kababayan na hindi niya kasundo ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi sila nag-uusap, magkaaway sila, no? Pero meron po siyang talagang ipinakita sa mga kakailyan nila diyan po sa Lawag. Baka naman ito, Manang Imee, pinaplastik mo na naman kami. Di ba nilaglag ka na ng mga Duterte, lalo na ng mga followers ng Duterte na sinasabi nila ay ikaw ay isang manggagamit. Isa kang budulera. O ngayon, nakita mo rin na ikaw ay bagsak na sa survey dahil sabi nga po ng isang political expert, mga kababayan, it causes her. No? Yan po yung naging resulta ng kanyang pagiging paggitna. Actually, hindi nga siya gumigitna, mga kababayan, dito sa awayan ng Duterte at Marcos. Actually, sino bang nangaaway kay Pangulong Marcos? Di ba ang mga Duterte lang? Kasi gusto nilang sila ang maupo sa seat of power. Mas nagiging 60-40 nga 60 kumikiling si Imee Marcos sa Duterte. Di ba sabi niya, maski na mag-isa na lang siya, titindig siya kay Digong. Pero talagang nilaglag siya. Wala siyang makukuwang boto sa mga Duterte, mga kababayan. Minumura na nga siya ng mga Duterte. Kaya yung sinasabi ng political expert na it causes her because pumapagitna siya, hindi po. It is her own doing. Kasi instead na lumapit siya doon sa totoong magmamahal sa mga Marcoses, ang mga loyalista, ang mga supporter ng Marcos, mas tumitindig siya doon sa mga Duterte. Akala niya may bilang ang mga Duterte. Di ba ang sabi nga ni Gadon, 5 million lang sila. Wala silang bilang talaga, Imee Marcos. Ikaw lang yan. No? Siguro nahihiya ka kay Sara Pusit Duterte nung nakaraang campaign period. Wala na yon. Binasura na kayo ni Sara Duterte. Ayaw niya na sa Marcoses. Hindi mo ba na ano yun? Di ba nag-pronounce na siya, no more Marcoses sa kanya. Kaya kahit na anong pagpapalubag-luog mo dyan, pagpapakitang gilas kay Sara Duterte, wala. Tinatawanan ka lang yan sa isip-isip niya, nagmumukha kang tanga sa kanila, no? Ngayon, mga kababayan, may sinambit po siya doon sa speech niya dyan sa Lawag City. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers. Shout out po sa lahat ng ating OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. And may God bless the Philippines. May God bless us all. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces
the likes of Dutertes, their minions, and anti-Marcoses, and God save the Philippines from the Dutertes. So, eto po mga kababayan, no? Actually, nagsalita siya dyan ng Ilocano. No? Dito po sa balita ng ABS-CBN, sabi po dyan sa kanilang article, Imee dispels speculation she is at odds with brother Marcos. No, sabi niya, sa kanyang speech, hindi naman kami nag-aaway ng kapatid ko. Wala kaming away. You are delusional. Dito, sinabi niya, kasi Ilocano, mga kababayan, ano, pero in English po dito, tinranslate, it is normal daw na mag-away ang mga miyembro ng mga pamilya. Normal po yun, totoo po yun. Tama po siya. Even sa mga kapitbahay nyo, nag-aaway kayo, no? Pero, hindi sila nag-aaway magkapatid. Sabi niya, spekulasyon nyo lang yun. You are just imagining. Kasi nga, nakita nyo bang inaway ko mismo ang kapatid ko? Nakita nyo bang binira ko ang kapatid ko? Di ba hindi naman? I think may punto po si Imee Marcos. Sino ang binibira niya? Si Speaker. Di ba? Sabi niya, we never fight. It hurts when they say I fight him. O, masakit sa kanya. Bakit hindi mo kasi sabihin publicly? Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Bakit binabaliwala mo? Dapat sabihin mo, categorically deny mo, categorically sabihin mo, I will say it again 1,000 times. Hope this will be the last time. I am not fighting with my brother. I am not against my brother. Instead, I am really helping him. Pero sinasabi mong tinutulungan mo ang kapatid mo, ayaw mong mapariwara ang kapatid mo. Pero kumakampi ka kasi sa mga Duterte na siyang sumisira sa kapatid mo. Di ba? Kakampi mo yung sumisira sa kapatid mo. O, doon nang kikiling mo 60-40 nga 60 sila, 40 lang sa kapatid mo Kaya nung iisipin namin, lalo na ang mga loyalista, ako tulad ko sumusuporta sa kapatid mo sa kanyang administrasyon, sasabihin ko, kaaway din ito. Inaaway din ng kapatid, ayaw protektahan sa mga Duterte. O kaya nga dyan, sabi ng isang political analyst, sabihin ko, dyan bumagsak ang tiwala at ang suporta ng inyong Marcos loyalist at Marcos supporter. Kaya delikado ka. Kaya anong ginawa niya mga kababayan? Mautak. Sumama sa kapatid, tapos nakita niyo yung video, kinalabit niya pa yung kapatid niya, itaas mo kamay ko. Nilapitan niya mismo yung kapatid niya sa entablado nung bumabagsak na yung mga kompeti. Tinaas niya yung kamay ng kapatid niya. May video po No, siguro puntahan niyo yung kay For the First Couple FB page. Tinaas ni Pangulong Marcos. Siyempre, knowing Pangulo, kapatid niya yan. Blood is thicker than water. And I believe, hindi nag-aaway itong magkapatid na to. Kumbaga, yung sinasabi nilang, yung we argue, ano yan? For the sake of argument, yung we argue because we argue. may tawag doon, makalimutan ko lang yung idiom mga kababayan. No? Hindi ko maalala. Magandang idiom yun we argue because we argue. Tama ba yun, no? Sila nag-uusap, tayo mga magkakapatid, minsan nga mag-asawa 'Di ba? For the sake of argument, mag-a-argue lang sila. Pero it doesn't mean nag-aaway sila. Mataas man ang boses sila, pero sila nag-aaway, mga ganun talaga O 'di ba? Ayun ang pinasabi dito ni Imee, I am just reminding him because I don't want my brother to get hurt. I am a Marcos. Marcos is our president. Ay, talaga, ang galing, Imee. Baka naman inuuto mo lang kami, The lawmaker meanwhile says it is important for them to set aside their differences to be able to address the most pressing issues such as inflation, unemployment, and poverty. Ngayon, ano yung sinabi mong pagsakaling ma-re-elect ka? Mamaya to, iiwanan mo na to Gagamitin mo lang ito. Marami sa inyo dyan sa 12, mangga. No, mangga Kaya hindi po lahat yan pwedeng i-rekomenda. Ang marirekomenda ko lang dyan si Abalos at si Pacquiao. Pacquiao, let bygones be bygones. Ayun na yon sa akin, Dahil yung sinabi mo kay Lola Meldy. Pero let be bygones be bygones. Alam ko naman, boboto ka, yes for impeachment. Si Abalos, sige,
Tingnan natin, pero kampi po yan sa Pangulo. Ha? O, ito pa sabi niya. Isantabi muna natin ang mga hindi pagkakaintindihan para marinig natin ang mga nagugutom na mga kababayan natin. Yan ka na naman, parang linyahan ni Pusit yan, ha? Nagugutom na kami. Naghihirap na kami. Di ba mga kababayan? Wala daw. Wala siyang away sa kapatid niya. Normal lang na magkaroon kami ng argument about issues, pero we're not actually fighting against each other. No. Talagang normal lang sa mga mag-aanak. O kayo ba naniniwala kayo sa sinabi ni Amy na ayaw ko siyang masaktan? Siyempre, kapatid niya yan. Kayo ba? Pag yung kapatid niyo, binubuli, binubugbog, di ba? You will come to the aid of your siblings, lalo ka na, panganay ka. Yan ang task sa mga panganay. You have to help your siblings. Ganun, you have to protect each other because what you have is each other. Family first. Protect the family. O Amy, nung binabalahura ng Duterte ang kapatid mo, nung sinabihang adik, bangag, magnanakaw, wala sa katinuan tulad ng sinasabi ni Harry Roque, ni Vic Rodriguez, nasaan ka? Bakit wala kang public pronouncement? It is not Martin Romualdez who are they ridiculing, who are besmirching the name of Marcos. It is your brother, sabi mo Marcos K. Bakit wala kang public pronouncement chastising these Duterte supporters? Tandaan mo, walang bilang ang Duterte ngayon. Sabi ni Gadon, 5 million lang kayo. Hindi nyo pa mapuno ang EDSA sa kakarali ninyo. Diyan lang kayo sa social media nagkakalat ng inyong katangahan at kabubuhan. How come, Amy? Nasaan ka nung kailangan ka ng mga Marcos loyalists at supporters na siya nakikipaglaban para ipagpatuloy ang Marcos legacy, para protektahan ang dangal ng isang Marcos na namumuno ngayon sa mga katulad nila Roque, no? Ng mga Duterte minions na sinasabihan ng kung ano-ano, besmirching the name Marcos. Nasaan ka? Tapos ngayon ka lang sasabihin mo, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ayaw kong masasaktan ng kapatid ko because I am a Marcos. Marcos is our president. Publicly, they are ridiculing your name, Marcos. They are besmirching the name Marcos. Pero bakit hindi mo sila ma-chastise publicly? Di ba? Nasaan ka? Ikaw pa man din ang panganay. Bakit hinahaya mong masaktan ang kapatid mo? Sirain ang pangalang Marcos? O ngayon, nakapag-isip-isip ka ba? O isang lang itong laro mo sa poker table? That is your poker face. Di ba kinalabit mo pa ang Pangulo? Taas mo kamay ko. Tinaas nga ng Pangulo. O di ba? O, kasi kapatid ka niya, mahal ka ng Pangulo. Ikaw ba? Minamahal mo ang kapatid mo? Can you really protect your brother in public with the ridicules that his family is getting? Di ba? O ngayon, titignan natin ito mga kababayan. Kung ito, yung ginawa niyang pagsama sa proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, Senatorial Slate, ay lalabas sa balota. Depende na po sa inyo yan. No? Sabi niya, Marcos ako, Marcos ako. Marcos ang presidente. What do you mean by that? Can you really now defend publicly your brother against these animals, against these legions of ng mga Duterte na masasama? 'Di ba? Ba't hindi mo pasukin yung apartment B? The Apate B. Ang pugad ng tanga at bobo. Ha? Meron pa ako dyan Apate B, pero sasabihin natin sa LS natin, mga kababayan, kung ano pa ang isang meaning ng Apate B. Ha? Okay? So, tingnan natin kung ito ay maglalabas ng magandang resulta kay Amy Marcos sa pagbabalik niya, di umano, sa Alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate. Ito ba ay totoo o isang kaplastikan at panggagamit lamang ni Amy Marcos para makabalik siya sa Senado at proprotektahan niya hanggang dulo si Sara Duterte? Di ba? Nilalaro lang ba tayo
ni Amy kasi wala siyang makukuwang boto sa mga Duterte minions. Nilaglag siya, minumura siya. Mambubudol daw siya. O, di ba? O now, punta naman tayo kay Pusit, mga kababayan. Kung maalala nyo, pinailan na po siya. No, sabi ng NBI, they are filing cases of sedition and grave threat. Yung pong report nila, ibinato na nila sa DOJ. Sabi ng DOJ, National Prosecutors Service ng DOJ, si Prosecutor Padulyon, kanila pong re-reviewin yung pinasa sa kanila ng NBI. Therefore, the ball is in the hands of DOJ na. Once na mabasa nila yon, kompleto ang ebidensya na sinubmit ng NBI, preliminary hearing will be held. So yun po yun. No, grave threat and sedition. Dinipay na natin yan. Sinabi na natin kung ano yung grave threat at sedition. Base na rin po sa explanation ni Prosecutor Padulyon ng DOJ National Prosecutor Services. Okay, now, ano po ang masasabi dyan ng inyong magaling at tanga? Magaling na tanga. Ang tawag ko doon, matalinong bobo. Ha? Na Vice President Sara Pusit Duterte. Nung nalaman nila yon, ha? Anong sabi niya lang? As expected. As expected. Hindi po as. Ayun lang. Yun lang yung kanyang short statement. As expected. Pero, yung pasad niya na yan na pangiti-ngiti, parang baliwala, tulad nung mas masakit pang maghiwalay ang jowa kaysa sa impeachment, that is only a facade of a very stressed person. She doesn't wanna show it in public na siya po ay naaapektuhan dyan sa dami ng kasong nilalatag sa kanya. Impeachment. 7 articles. Graft and corruption. Threatening to kill the President, his wife, and the Speaker of the House. The malversation of funds. Hindi mapaliwanag kung saan ginastos ang kanyang confidential plans. Betrayal of public trust. And now, here's the cases. Kung yan may probable cause, nakita na, kompleto ang ebidensya, preliminary hearing. No? Bombahin siya para lalo siyang ma-stress. Ha? Para naman mamayat siya. Mailuwa niya yung mga kinain niyang kwarta. Yung pangiti-ngiti niya, yung sinasabi niyang as expected, a very, very short statement, as expected, stress na siya dyan. Oo. Kumbaga, pasad na lang yan. Yung nilalabas na lang, ngiti-ngiti, pero deep inside her, she is hurt. She is tumbabalentong na ang utak niyan. Kumbaga, habang nakahiga sa kama, ikot ng tagilid dito, tagilid doon, tagilid dito. Naglalaro sa utak niya. Ano kaya ang mangyayari sa akin sa impeachment? May bilang kaya ako tulad ng mga sinasabi ng kakampi ko? Pagdating dito naman sa DOJ, ano kaya makikita nila? Ano kaya magiging desisyon nila? Yun. O, tapos sa impeachment, hindi lang removal for office, perpetual disqualification. Pag na-perpetual disqualification ka, hindi ka na pwedeng humawak ng public office. You can no longer be a public servant. O ano ng trabaho mo? Abogado? Meron ka pang kaso ng disbarment. Di ba? Nagre-reklamo na nga si Gadon. Ano magandang trabaho mo? Ha? Maganda maglinis ka na lang ng inidoro. O kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Sabi lang ni Sara Pusit Duterte, as expected. Talagang ina-anticipate na po nila. At si Amy Marcos, sabi niya, delusyon nyo lang yun. No? Nasa isip nyo lang na kami ay nag-aaway na magkapatid. Hindi po. Sabi niya, kumbaga kukunin ko yung konteksto ng sinabi niya, I am a Marcos, the Marcos is a president. Parang sabi niya, ako ay Marcos, I will protect my brother. Gawin mo. Ipakita mo. Diba? I-call out mo yung mga taong sumisira sa pangalan ng Marcos. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.